Sunod-sunod na ang magagandang offer sa fighter jet project ng ating Philippine Air Force na kung saan iilang mga defense companies ang nagpahayag na magtatayo sila ng mga manufacturing facility sa Pilipinas na magiging paggawaan ng mga components ng kanilang fighter jets at may mga sabi-sabing pati ang aircraft ay gagawin na mismo sa bansa. Ang mga defense companies na ito ay ang Lockheed Martin ng Estados Unidos na kung saan nag-offer ng kanilang F-16 Block 7072 na kung saan nakipag-usap na rin sila sa mga opisyalis ng Bataan dahil doon itatayo ang nasabing manufacturing facility. At ang European Defense Company na Eurofighter na kung saan nag-offer naman ng kanilang EF-2000 Typhoon Tranche 5 na nagsabi rin na magtatayo din sila ng pasilidad sa ating bansa dahil dito din gagawin ang components ng kanilang fighter aircraft. Hindi lang ito ang mga karagdagang offer sa ating Philippine Air Force dahil sinasabing sinasama na rin sa package pati ang AWACS o Airborne Early Warning and Control System na isang klase ng radar na nakakabit sa itaas ng eroplano na ginagamit upang magbantay sa airspace ng isang bansa at magbigay ng lokasyon ng mga papasok na kalabang aircraft. Isang halimbawa na lang ng AWACS na ino-offer ay ang Saab 340 AWAC ng bansang Sweden na kung saan kayang-kaya makadetect ng mga aerial target sa layong 400 kilometers at kaya nitong tumagal sa ating airspace na aabot sa 7 oras, kaya dapat nakasama talaga ito sa bibilhin ng Philippine Air Force. Ino-offer ito ng bansang Sweden kasama ang kanilang JAS-39 Gripen fighter jets na kasalukuyang isa sa nangunguna sa proyekto at panahon pa ni Pangulong Duterte in-offer ang mga aircraft na ito kaya alam natin na marami na ang nayayamot sa proyektong ito. At sa impormasyon na ating nakalap mula sa Max Defense, sinabi nito na may budget na umano ang Pilipinas para sa pagbili ng isang squadron o nasa 12 fighter jets lalo na ang JAS-39 Gripen at kayang-kaya na pirmahan ang kontrata ngayong taon mismo. Dagdag pa ng Max Defense, kinakailangan lamang ng nasa 7 to 8 billion pesos na down payment upang tuluyan ng matuloy ang proyektong ito at kayang-kaya ito ng Pilipinas dahil mayroon pang natitirang pondo sa 2025 Modernization Program budget. Inaasahang nasa 70 billion pesos banda ang magiging presyo ng isang squadron ng mga JAS-39 Gripen at sa aking opinyon lamang, dapat nang ituloy ito ng Pilipinas dahil kapag pinatagal pa natin ito ay baka hindi na talaga magkaroon ng fighter jet ang bansa. Kailangan na natin ito sa ngayon dahil kamakailan lang ay hinaras ng fighter jet ng China ang isang patrol aircraft ng Philippine Coast Guard malapit sa Scarborough Shoal at sinubukan ng fighter jet na itaboy ang ating eroplano. Kapag mayroon tayong fighter jet, ay kaya ng ating bansa na i-intercept ang mga Chinese aircraft at protektahan ang ating sariling airspace laban sa mga manghihimasok na mga kalaban. Subalit ang pangunahing dahilan kung bakit hindi pa rin matuloy ang pagbili ng fighter jets kahit may budget na para sa isang squadron ang Pilipinas ay dahil sa gusto ni DND Secretary Gibo Teodoro Jr. na nasa 3 squadron talaga ang bilhin o nasa 36 to 40 na fighter jet sa isang bagsakan lamang at walang pambayad ang bansa sa ganito kadaming aircraft. Nagkakahalaga ng nasa 400 billion pesos ang 3 squadron ng mga fighter jets at kahit pang down payment para sa mga ito ay wala pa rin ng Pilipinas, kaya sinasabing hindi matutuloy ang proyekto ngayong taon. Ang sinusubukan ngayon ng Department of National Defense upang mapondohan ang proyekto na ito ay makakuha ng loans o pagpapautang mula sa ibang bansa para sa 400 billion pesos project na ito, ngunit ang malaking problema naman dito ay hanggang $300 million lamang o nasa 17 billion pesos lang ang pwedeng utangin ayon sa batas para sa mga armas na bibilhin ng bansa. Kaya ito ngayon ang sinusubukan na ipatanggal ng Department of National Defense sa ating mga mambabatas upang matuloy na lahat ng proyekto sa AFP Modernization Program
dahil marami pa ang hindi napupunduhan sa ngayon. Handa umano ang bansang Sweden na tulungan ang Pinas sa pagpondo ng ating fighter jet project, pati na rin ng iba pang mga bansa na nag-o-offer sa proyekto at may ilan pa nga na umabot na sa 18 years to pay ang kanilang offer upang hindi maging masakit sa bulsa ng ating gobyerno. Sa ngayon, pagtitiisan na lang muna natin ang ating mga FA-50 light fighter jets na kung saan dumagdag pa ng order ang Philippine Air Force ng nasa 12 units ng bagong FA-50 Block 70 na nagkakahalaga ng nasa 40 billion pesos. Kung sana ay nilagay na lamang ang pondong ito para sa pagbili ng fighter jets, ay napirmahan na sana ang kontrata ngayong taon at hindi na tayo palaging nayayamot sa proyektong ito. Dapat ay huwag nang patagalin palalo ito dahil aabutin pa ng 2 taon bago may deliver ang unang batch ng fighter jets kung sakaling mapirmahan na ang kontrata, at kapag sa susunod na taon pa tayo magsasagawa ng order ay sa taong 2028 pa natin makukuha ang unang mga fighter jets at ilang taon pa ang kailangan upang makumpleto ang order.